magandang gabi sa ating lahat. Tuwing Lunes po ay meron po tayong Bible study rito. No? Isang oras lang po naman to. Sana po sa loob ng isang oras ay mapapurihan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Kaya ano man natin ginagawa, no? At tuloy-tuloy po tayo sa gawain po ng Panginoon. At bago siguro yan, tayo muna ay umawit sa Panginoon. Papurihan po natin ang Diyos. Awitin po natin yung katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo iwagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin ko lamang. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ako po si Brother Ramon sa Panimulang Panalangin. Amang banal, Diyos na nasa langit, tunay nga, kayo'y karapat-dapat. Nakalayo ang inyong agwat sa amin, dahil kami ay mula sa lupa. Samantalang kayo'y walang pinapulan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tunay na sinasamba namin kayo. Kayo ang aming Diyos na Yes, pinakikita, Lord. hindi nahawakan. Subalit ipinadama ninyo sa aming puso na kayo ay buhay, kayo ay nananatili at sumusubaybay sa bawat pamumuhay namin. Tunay nga na hayaan nyo na magawa namin ang kalooban mo sa mga oras na ito sa pamamagitan ng aming pag-aaral muli ng iyong mga salita. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapayapaan. At higit sa lahat, Panginoon, ito ang pagkain ng aming kaluluwa. At ang salita mo, Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sumasampalataya. Kaya hindi mo naman po kami, hindi namin kayo pinapangunahan at hindi namin kayo inuutusan. Samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan. Maging ang inyong tagapagsalita. Ibuka mo po ang kanyang bibig. Turuan
turuan mo po siya, Panginoon, ng mga katotohanan na nabubuhat lamang sa iyo. Na sa gayon, Panginoon, ang bawat makarinig ng iyong mga salita, naniniwala kami na kayo po ang nagbubukas ng puso upang maunawaan ang salita at sila man ay mamamangha at hindi nila mawari sa kanilang sarili na ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Tunay nga kung sagana ang amin, hindi namin kayang ipaliwanag ang iyong mga salita at hindi kami mabubuhay kung kami ay hiwalay sa iyo. Panginoon, napakabuti mo. Salamat po at sa mga oras na ito, sa loob ng isang linggo na aming kinaharap, humingi po kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Sa halip, turuan mo po ang aming pusong sinungaling, mandaraya, kung paano mo po tinuruan ang inyong lingkod na si Haring David. Ganun din po kami, Panginoon, ayon sa iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Maasa po kami sa pag-aaral namin ito, O Diyos. Tuturuan mo po ang bawat puso namin. Salamat po. Purihin po kayo at luwalhatiin po kayo magpakailanman. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay patuloy po natin purihin ang Diyos sa gabi nito. Let us continue to worship the Lord. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan lamang ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa akila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na katulad mo sa aking puso. Ikaw ang number one sa aking buhay. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit
magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Itong panahon, ito ang panahon na Diyoso ang pagbabaslay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tugunin na. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Hey, tulad ng mga agila, tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Yes, Lord. Di mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, halika na, halika na, humayo na, at ayan, tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, ito ang panahon na Diyoso ang magbabaslay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tukukin na. Halika na, halika na, halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Amen. Yes, Lord, purihin kami noon sa oras nito, Lord. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga papuring awit nito, Diyos, na pinagkaloob niyo sa amin. Na sa pamamagitan nito, Ama, ay napupuri ka namin, napapasalamatan ka namin at nagalakila ka namin. At dalangin namin, O Diyos, magbigay ito sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, sapagat ang mga awitin ito, O Diyos, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, samahan niyo po kami sa gabing ito, O Diyos, sa gawain ito, Lord. Ikaw ang aming tinataas. Kami po'y naritin, Diyos, sa sagan ng aming sarili. Narito po kami sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, upang ipahayag namin ang iyong mabuting balita sa lahat na narito sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito magsabi ng Amen. Okay. Puring po ang Panginoon, no? Yung mga inawit po natin, yung po ay joyful po yun. Pero ginawa po natin worship para mapapurihan po natin ang Panginoon. Yun po ay kaloob sa atin ng Diyos na kung saan ay ginagamit natin para sa Panginoon. Kaya welcome po kayo, no? So, sa oras pong ito, baka mayroong gusto magpasalamat sa Panginoon. Si Chairman. Una-una napapasalamat ako sa Panginoon, napakabuti ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Alam ko na binigyan tayo ng lakas, karunungan, at alam ko na
siya lang kasama natin at susunod tayo sa kanyang kalooban. Tunay na marating natin ang dapat natin marating kung tayo susunod sa kanya. Magandang gabi po sa inyo. Amen, no? Si Kuray, baka gusto magbigay ng papuring awit to. Oo, silang. Ha? Silang. Salan, ayan. So, pakinggan po natin si Kuray na siya po ay magbibigay na kunting papuring awit sa Panginoon, no? Yan. Isang oras po ang ating so sana ay mapagpala tayo ng Panginoon. Amen. Yan, sa lahat na narito. Yan. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Ito ay para sa mga na minsan nanlamig. Iniwan ka niya pero dapat alalahan niyo palagi yung Diyos na nasa iyo sa akin. Sa bawat araw, ating dalangin, napagpalain ka ng Diyos sa tuwina, dahil sa mahal niya. Amen. Ating kaibigan, tingin ng amin, paalaala ang iyong hatid ng Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo tunay, alalahan, mahal sa akin sa bawat araw. Ating dalangin, napagpalain ka ng Diyos sa tuwina, dahil sa mahal niya. At ika'y hindi kapiling, kasama ka sa ating dalangin. Kahit ako'y hindi mo na naalala pa, wag lang si Kristo ang liputin mo. Yan, so purihin ng Diyos, no? Lupit ah. Malupit. So purihin ng Diyos, no, sa oras pong ito. Dala ko na po tayo sa salita ng Diyos. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Amen, no? Kaya sa araw po ito, sa gabing ito, kayo po ay welcome sa, sabi nga ay, ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng ating espiritu, no? So, ibig sabihin, bilang mananampalataya ay binuhay ng Diyos ang ating espiritu para magutom tayo ron, no? Sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang kahulugan ng mga numero. Yan, sa Biblia. So, sa Biblia po ay meron po tayong mga numero na nakikita. So, ano nga ba ang kanya pong ang mga kahulugan. So, bago po yan, tayo muna sandali manalangin kasi
kailangan muna tayo humingi ng gabay sa Panginoon para maunawaan po natin ang ating pong mapag-aaralan sa mga oras mo ito. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito. Diyos, kami po ay humingi sa iyo ng gabay, patnubay at patuloy na bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan upang maunawaan po namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Narito po kami upang patuloy na magpahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Kaya pangunahan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Lord, nang lalabas sa aming mga labi ay yung mga salita lamang, Panginoon. Kaya pangunahan niyo yung lingkod, give me your wisdom, Lord, and use mightily your ministry, Lord. Kaya purin ka sa oras mo ito, Diyos, inangkin namin ang patuloy na pangungusap niyo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, dito ay sinasabi na ano ang kahulugan ng mga numero sa Biblia. No, ang tawag dito ay biblical numerology. No, sa theology na pag-aaral, ito ay biblical numerology. No, so makita nito may dalawa sa pinakakaraniwang numero na laging binabanggit sa Biblia. No, dalawang numero na laging binabanggit sa Biblia. Una, ang numero 7, no? So, ang numero 7, ito ay numero na ay nangangahulugan ng pagiging kompleto at perpekto. Ito ay kalimitan tinatawag na numero ng Diyos. Numero ng Diyos. Dahil siya lamang ang nag-iisang kompleto at perpekto, no? So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan doon po sa Genesis chapter 1 ay chapter 2 verse 1 hanggang 3 ay sinasabi ng Biblia, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niya likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat ng bagay. So lahat ng nakikita natin sa mundo ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Tandaan po yung 6 na araw, hindi po yung binibilang natin mula Lunes hanggang Sabado. Yung po ay 6 na araw. Tandaan po natin, sabi doon sa banal na kasulatan, yung 6 na araw, sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, alalahanin niyo, sabi niya, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay 1 araw lamang sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang bilang ng Diyos sa 1 araw ay 1,000 years. Magbibilang tayo ng 1,000 years dito sa mundo bago mag-1 araw sa Panginoon. No? So, doon ay ibig sabihin, kung ang mundong ito ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw, ibig sabihin, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6,000 years, no? Yes, Lord. 6,000 years ang pagkalikha ng Diyos. At pagkatapos noon, siya ay namahinga sa ikapitong araw at nilaan niya ito para sa Kanya. Ang sabi doon sa Exodus 31 verse 17 hanggang 17, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na kapahingahan at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtatrabaho sa araw na iyon. Ipinangingilin ito ng lahat ng inyong saling lahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ang bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon. Sabagat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ko sa ikapitong araw. Kaya makita natin ang 7 araw, ito ay perpekto. Ito ay numero ng Diyos. Numero ito ng Diyos. So, meron pang numero, yung tinatawag na 3 numero, na ito ay numero din ng Diyos. Ang numero ay number 3, na ang tinatawag to, Ama, Anak, at Espiritu. Na kung saan ang Ama, Anak, at Espiritu, ito po ay 3 kapahayagan sa iisang Diyos. Na mayroon din mga yung Abraham, Isaac at Jacob, no? So kumbaga sa ang mga numero na yan ay kumbaga kung iyan ay nakalaan o isa rin sa mga numero ng ating Diyos. Pangalawa, ang numerong 4 na po. Na ano nga ba ang kalugan ng numerong 4 na po? No? So, ang 4 na po ay laging ipinapalagay na numero ng pagsubok.
numero ng pagsubok, yung 4 na numero na sinasabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 hanggang 5 na sinasabi ng Biblia, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 60 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang iyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. So doon nakikita natin na yung 4 ay isa sa mga pagdidisiplina ng Diyos. At nung sila'y magtagumpay, sila'y pinagpala ng Diyos. So, ibig sabihin, kung meron ka mga pagsubok sa buhay mo, magbilang ka ng 4. Pag napagtanggumpayan mo yan sa loob ng 4, mayroong pagpapalang darating sa buhay mo. Dahil yung mga hindi nakapagtagumpay ng 4 ay hindi po sila napagpala at sila po ay namatay. Pero yung mga nagtagumpay sa loob ng 4 ay pinagpala. Maging sabi ng banal na kasulatan, maging si Moises ay dumanas din siya ng mga pagsubok sa loob ng 40. No, sinasabi ro ng banal na kasulatan, si Moises naman ay nanatili sa bundok ng Sinai sa loob ng 40 araw. 40 araw. Maging si Jonas ay binalaan din ng Diyos na ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Jonas chapter 3 verse 1 hanggang 5. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa inyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod nito. Aabutan ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya ay pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang pinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi. Kaya hindi ginunaw ng Diyos ang bansang Ninibe. Dahil nga may palugit ang Diyos 40 araw. Ibig sabihin, hanggat hindi natatapos ang 40 araw, ay pwedeng kang humingi ng kapatawaran, pwede kang humingi ng pagsisisi at magbalik loob sa Diyos. Kapag nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga parusa na ibibigay ng Diyos ay mawawala. So maging ang ating Panginoon Kristo ay dumanas din ng 40 araw na pag-aayuno, no? Na sinabi roon ng banal na kasulatan doon sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 3, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ang mga batong ito. Kaya dito makikita natin ang 40, ito po yung pagsubok na dumarating sa ating buhay. Na kung saan kapag ikaw ay nagtagumpay sa loob ng 40 araw na pagsubok na dumating sa buhay mo na hindi ka sumuko, may pagpapalang tatanggapin sa buhay mo. Sapagkat hindi ganong kadali mapapasayo ang pagpapala na wala kang dadanasin ng mga pagsubok. Parang pag-aaral lang yan. Amen. Parang pag-aaral lang yan.
na ang pag-aaral ay daranasin mo muna yung pagsubok sa buhay mo. Kapag ikaw ay hindi nagtagumpay, walang mangyayari sa buhay mo. Pag nagtagumpay ka at natapos mo ang pagsubok, tiyak na mayroon kang pagpapalang tatamuhin. Amen po ba? Amen. So doon ay nakikita natin na ang apat na po ito ay pagsubok. At mayroon din tayong numero sa Bible na 4. Numero 4. Na ang ibig sabihin ng numero 4, ito ay 4 na sulok ng mundo. O 4 na sulok ng mundo o 4 sulok ng daigdig. Na tinawag itong hilaga, timog, silangan at kanluran. No? Na makikita natin dito na sinabi doon sa Ezekiel chapter 7 verse 2, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas sa 4 na sulok ng daigdig. No? So doon ay sinabi ng banal na kasulatan na ang mundo ay mayroong 4 na sulok. Kaya mayroong 4 na numero 4 doon sa Bible. Na ito'y nangahulugan na 4 na sulok ng daigdig. Na sinabi doon sa Marcos chapter 13 hanggang Marcos chapter 13 verse 27, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang numero 4, ito ay 4 na sulok ng daigdig na tinawag na hilaga, timog, silangan at kanluran. Na ito sinasabi sa Amos chapter 8 verse 11 to 12. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na pairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila masusumpungan, matatagpuan. So doon nakikita natin yung 4 na sulok ay binigyan ng pangalan, hilaga, timog, silangan at kanluran. So mayroon din numero na number 12. No? Kaya meron tayong 12 months, no? Kalendaryo na 12 months. Na ang numerong ito ay number 12, ito yung 12 na hinirang ni Kristo na mga alagad. No? Na 12 apostle. Na kaya meron tayong 12 months. No? So doon yon nakaano yung 12 months na yan, yung 4 na numero. At mayroon tayong numero number 6. Na ang number 6 na ito ay numero ng tao. Yan, ikaw na ito. Tayo na po ito, number 6. Na kumbaga sa tayo yung binigyan ng authority ng Diyos sa mundong to para pamahalaan, pangunahan ang mundong ito kasi tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya ang number natin ay number 6. No? Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 31. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntain ay bibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa
at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. So doon ay pinakita ng Biblia na ang huling-huling nilikha ng Diyos ay tayo. Kaya nandun tayo sa 6. Bakit? Sapagkat ang 7 ay para sa Diyos. At ang 6 ay para sa atin. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kung paano siya namamahala, paano siya namumuno, binigyan din tayo ng authority mamahala sa mundong ito. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. So 6 na araw kasi tayo inuutosan ng Diyos. No, kaya kung tayo maghanap buhay, tayo magtatrabaho, binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw sapagkat ang number mo ay 6. Amen. Amen. Ang number mo ay 6. Kaya doon hanggang doon ka lang. Huwag mo nang angkinin ang 7. Yun ay para sa Diyos na yun. Amen. Amen. Huwag mo nang angkinin, kaya maglaan ka ng isang araw para sa Diyos dahil iyon ay para sa Diyos. At kung baga sa kung angkinin mo pa rin ang Diyos, ang yung 7 ay magkakasala na tayo ron. Sapagat sabi niya, 6 na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya ito'y aking pinagpala at nilaan para sa akin. Para sa Diyos lang ang number 7. Kawag po natin ito kukunin. Last but not the least, mayroong tinatawag na 666. Na ano nga ba ang kahulugan ng 666 sa Biblia? Sabagat sa Biblia ay meron din tinatawag na 666. Ang sabi doon sa Pahayag chapter 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Ito yung tinatawag na Antikristo na maghahari sa buong mundo sa huling panahon. Kaya magkakaroon ng tinatawag na one world government and one religion na pamahalaan niya ang 7 continent ng ating mundo at itatayo niya ang relihiyon at walang ibang sasambahin kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. Kukontrolin niya ang ekonomiya ng buong mundo na walang sinumang pwedeng bumili o mamili hanggat walang tatak na tinatawag na 666. So, kailan mangyayari yon? So, yun po ay sasunod natin mapag-aaralan po natin yan, no? Bago yan. So, doon ay nawa ay mayroon tayo naintindihan, mayroon tayo na nawan. Ano nga ba ang mga numero na binabanggit sa banal na kasulatan? Tinuruan tayo, ang mga numero ito ay tinuruan tayo upang maunawaan natin ang mga bagay na espiritual, ngunit hindi tayo tinuruan ng numero ito upang saliksikin natin kung ano nasa likod ng numero. Ang mahalaga at ang importante na ang mga numerong ito ay inihayag ng Biblia at ito lang po ang abot ng ating makakaya. Kung ano lang ating naintindihan, anong ating naunawaan, wag na po tayong sumubra roon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, buo na ito at hindi na pwede nating dagdagan. Amen? So, purihin ng Diyos, sa gabing ito ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Baka meron kayong gustong itanong o kaya gustong magdagdag sa ating po. Malabang share, Pastor. Ayan, si Sir, si... Magandang gabi po ako si Brother Jerry. Nagpasalamat po sa Panginoon na mayroong gawain dito. Totally, hindi ko pa nakilala ng Panginoon. Marami akong bisyo. Kaya salamat sa ating chairman. Palapakan niyo si chairman. Amen. Ibig sabihin, pinagkalooban ng Panginoon na magkaroon ng Bible study dito para ang tao ba hindi malayo, may ligaw. So yan, nung nakilala ang Panginoon, so natanggal ng mga panay alak, inom. So magulo po ang buhay ko. Masusuntok ang asawa ko, nandun po. Ang anak ko masasaktan, so napakahirap. So nung napakilala ang Panginoon,
doon ako na Lord, sabi ko sa iyo to, kaya kumbaga ibabalik ko sa kanya ang buhay ko. Kasi nakalagay yun sa mga ngaral, sa 12:13, nakalagay yun. Sabi nun, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mong kanyang mga utos. Pagkat ito buong katukulan tao, hayag ba ulihin mabuti masama, susulit natin sa Diyos. Kaya palakpakan natin sa Panginoon na tinambago. At yung chairman natin, siya po. Wala pang sino kasi yan po ang namumuno sa ating barangay. Dito napakabuti po ng Panginoon. Maraming salamat po. Yun lang. Amen. No? So, purihin ng Diyos, wala na ba? Baka meron kayong mga katanungan, saglit, at pag wala na, Yung sinabi mo kasi yung pagsubok, 40 years. 40 years ba? 40 days. 40 days. Walang taong makaka-survive nun eh. 40 days. Wala. Walang taong makapagsusurvive. 40 days? Yes. Kaya nga nagpapakamatay ng iba eh. Tumayo sa Ito ang tama. Kaya mo nasusurvive ang pagsubok, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo. Ang Diyos din ang nagpapatatag. Yun po ang malinaw. Walang taong makakatagal sa 40 years. 40 days, 40 days. 40 days, kahit Walang pa. makakapantay sa Diyos. Yes. Wala. Kaya nga iba kadami na ng pera, iba nagpapakamatay eh. Sinusubok sila. Kasi wala sila sa Panginoon. Tayo, paglilinaw, kaya napagtatagumpayan natin, ang Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Amen. Salamat, Pastor. Yan po. So, ang ibig sabihin kasi ng 40 days, ito yung nangyayari doon sa mga pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa bansang Israel o kanino man, maging si Jesus Christ, ay dumanas din ng pagsubok sa loob ng 40 days and 40 Sa inano nights. siya, Pastor, sinubukan siya, di ba? Nasa Mateo yun eh. Na hindi lang nabubuhay sa tinapay, di ba? Yan. Nasa Mateo na Matthew chapter 4. Na hindi lamang sa tinapay. Ibig sabihin, pwede mo itong magpagtagumpayan. Dahil nga, maging si Jesus Christ, sinubukan niya, ginawa niya rin ito. Ibig sabihin, Pastor, tayo pa kaya hindi susubukan, di ba? Yes. Sa panampalataya natin, siguro, binigay ng Diyos yung kakayanin natin. Yes, kaya natin yun. Amen. No? Kaya natin yun. Kaya kung may pagsubok ka, magbilang ka ng 40 araw. Pag napagtagumpayan mo. Depende rin po sa... Antay mo yung ano ng Panginoon. Yes. Kalooban niya. Basta magtiwala ka lang. Sumunod ka sa Kanya. Sumunod ka, maglingkod ka, huwag ka lang mawawala. No? Huwag kang mawalang pag-asa. Huwag kang pag-asa. Kung hindi man maabot ang 40 days na natapos ang problema mo, pasalamat ka. Sasagutin yung kailangan No? natin. Basta yung 5-5, ano yun? 5-5. Sabi na siguro yan eh. 666 meron tayo. Maapaw talaga. 552 na yan. Sardinas yun po. Sardinas yun. Okay, so salamat no. Sana ay mayroon tayong natutunan kung bakit mayroon mga ganon, ang mga pagsubok sa ating buhay. Dahil nga mayroon tinatawag na 40 days na pagsubok ng Diyos sa atin. No? Sa atin. At pagkatapos naman nun, pagpapala na ang kasunod nun. Kasi nagtagumpay ka. No? Nagtagumpay ka. So, purihin ang Diyos sa gabing ito. Wala na siguro tayong oras, wala na tayong time. Kumbaga sa ano ay hanggang May time pa tayo, Pastor. meron pa. Huwag sabihin mo lang. 120 years ang time natin. Pastor, pakapit kayo bukas ng church. Tama yun. Sa mga matatanda ko, pakapit kayo bukas. Bukas. Prayer. O sige po, anong oras po yun? 6 o'clock. 6 o'clock ng... Hapon. Oh, pwede pa, pwede. Bukas. Dito rin. Sa court po. Sukot, pwede. Pwede. Senior na po kayo. Hindi pa. Malapit na. Ano pa lang, malapit na. Ano pa lang ako ay 55 pa lang. Ayan, Pastor. 55? Para bumaba, Pastor. Baka 57. O 1960 ako eh. Kaya nga, 555 daw. Hindi, 1968? 56 kayo. Mag-56 na. Tanda mo sa'yo. Ha? 10 years. 50 years? 15 years. 17 na ako. O 70 ka na. Pero Pastor, Alas 6. Dagdan ako sa inyo. buhay ni Pastor nung araw talagang 5:30 dan ako sa inyo ha. Ha? alaan dito Pastor, may tayo pasama, kumitado ka kayo. Mm. Lahat ang mga gurang.
Senior pala, senior. Meron ba tayong mag-instrumento? May Tanda ka lang gitara. gitara. Lead guitar pwede? Sige. Lead guitar. Electric. Kung ka nandun ka ba sa araw na yun? Bukas. Bukas. Alas 6. Sa ano tayo ng gitara? Lead guitar. Yung may lead guitar namin sa church. Dadali namin. No? May pagsasaksak naman tayo ng lead guitar, Chairman. Dahil magkano kayo prayer time bukas? Ayan. Opening prayer po kayo bukas. Basta. Sige. Bigay po kayo ng isang awigin, tapos prayer. May walubag din tayo, wala na. Prayer lang. Prayer lang. Oo, sige. 3 o'clock pala, Pastor. 3 o'clock ng hapon. Alam niyo na 3 o'clock, alas 4 pa nandiyan. Oh, pwede, oo. Alam mo, matatanda yan eh. Kasi Ah. alas 12 pa lang nandiyan na sila. Oh, yun. Sharp talaga na. Yan o. Sharp. Tandaan niyo po ang numero 3. Alas 3. Alas 3. So, yan o. At purihin ang Diyos sa gabing ito na naway na pagpala po tayo. Tayo muna yung mawit siguro. Awitin natin Give Thanks with at si Chairman po ang panguling panalangin. Awitin po natin Give Thanks with the grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. I know, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dakilang Ama makapangyarihan Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa binigay mo sa amin ang mensahe mo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kung wala ka sa buhay namin, hindi namin malalampasan ang lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. 6 na araw na bigay mo sa amin, isang araw para sa iyo, Panginoon. Lord, isipin namin yun. Napakaliitan sa iyo, pero napakalaki. Napakalaki ang pagmamahal mo sa amin. Yes, Lord. Salamat sa iyong salita, Lord. Lord, salamat sa buhay na to, Panginoon. Lahat kami nandito, Lord. Yes. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi sayang ay binigay mong buhay sa amin, Panginoon. Makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon. Na makita sa amin kung paano kami naglilingkod. Nakasama ka namin sa buong araw natin. Yes. Sa lahat ng aming lakbayin sa mundong ito, Panginoon. Na binigay mo sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa bawat pamilya namin, dinadalangin, O Diyos, kung nasaan sila ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Yes. Salamat po, Diyos. Ganun din po aming Barangay 105 sa Yes. Aroma. Yes. GK Apilan, ang proper Siya nga, ng Lord. barangay. Tunay, Meron po Panginoon. natin, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Diyos, ang kapayapaan ng aming lugar. Yes, Jesus name. Sa lahat po ng nanunungkulan,
dito sa loob ng barangay, nagmumula sa akin hanggang ibaba, Panginoon. Yes, Lord. Sana po, Diyos, ang iyong kapayapaan ibibigay mo po sa amin. Yes, Lord. Salamat po, Diyos. Kami po'y nagpapasalamat. Wala kami hanggan pasasalamat sa iyo, Panginoon. Yes. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Salamat. God bless po. Maraming salamat po. Pastor, thank you po so much. Opo. Ay, nasa yung kamote natin. Diyan pa kayo yung kamote. Kami lang